Ang Bonifacio Global City na mas kilala na marami bilang BGC ay isa sa mga pinakamakabago at dinamiko na sentro ng komersyo, tirahan at pamumuhay sa Metro Manila sa Pilipinas. Mula sa isang pagiging kampo militar noong ika-20 siglo hanggang sa pagiging isang modernong Central Business District sa ika-21 siglo, ang BGC sumasalamin sa isang pambansang kwento ng pagbabago, ambisyon at pag-asenso. Ang lupain na kilala ngayon bilang Bonifacio Global City hindi palaging isang komersyal o urbanong distrito. Sa katunayan, ang lugar ay may malalim na koneksyon sa kasaysayan ng Pilipinas na nagmula pa noong panahon ng kolonyalismo. Noong 1902, ang lupain ito ay inakusahan at pinatakbo ng pamahalaan ng Estados Unidos bilang isang base militar na tinawag na Fort McKinley bilang parangal sa dating Pangulo ng Estados Unidos na si William McKinley. Itong base militar ay ginamit ng mga Amerikano bilang sentro ng operasyon para sa mga sundalo at aktibidad ng hukbo sa Asya at partikular sa Pilipinas. Noong 1949, pagkatapos makamit ng Pilipinas ang kapayapaan at kalayaan mula sa mga Amerikano, ang Fort McKinley ay opisyal na ipina-turn over sa pamahalang Pilipino at kalaunan ay pinalitan ng pangalan na Fort Bonifacio noong 1957 bilang pagkilala kay Andres Bonifacio, ang bayani at pinuno ng kilosang katipunan na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas laban sa Espanya. Ang pagbibigay ngalan kay Bonifacio ay isa ring paraan ng pagpupugay sa kanyang kabayanihan at kontribusyon sa kasaysayan ng bansa. Sa loob ng mga dekada, ang Fort Bonifacio ay nanatiling isang malawak na kampo ng hukbo kasama ang mga headquarters ng Philippine Army at iba pang sangay ng militar. Ang lugar ay hindi bukas sa mga sibilyan at naging limitado lamang ang akses ng publiko sa mga bahagi ng kampo. Ang mga makasaysayang struktura at nawasak na pasilidad ay naglalarawan ng isang panahon ng kontrol militar at seguridad, isang pag-alala ng panahon ng kolonyalismo, digmaan at pambansang seguridad. Ang pagbabago ng Fort Bonifacio tungo sa Bonifacio Global City ay nagsimula noong 1992 nang pirmahan ni Pangulong Corazon C. Aquino ang Bases Conversion and Development Act o Republic Act No. 7227. Ang batas na ito ay natatag sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA at nagbigay ng i-convert ang mga lumang military base sa mga integrated developments, dynamic business centers, and vibrant communities. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang pag-unlad ng mga dating military lands para sa kabuhayan ng bansa. Noong Pebrero 7, 1995, isang joint venture ang nabuo sa pagitan ng BCDA at isang pribadong konsorsyum na pinangungunahan ng Metro Pacific Investment Corporation kung saan nabuo ang Port Bonifacio Development Corporation para i-develop ang lupaing dating Fort Bonifacio. Sa pamamagitan ng FBDC, sinimulan ang planong gawing isang urbanong distrito ang 150 hectares na lupaing dating militar. Ito'y nakatuon sa pag-akit ng mga mamumuhunan, korporasyon, residente at bisita upang lumikha ng isang global city, isang lugar kung saan maaring magtrabaho, manirahan at maglibang sa isang moderno at maunlad na kapaligiran. Ang proyektong ito ay nagharap ng mga hamon, kabilang ang Asian Financial Crisis noong 1997 na nagdulot ng pagkaantala sa ilang mga plano. Gayunpaman, noong 2003, ang Ayala Land Incorporated at Evergreen Holdings Incorporated mula sa Campos Group ay bumili ng controlling stake ng Bonifacio Land Corporation mula sa Metro Pacific at naging mga pangunahing kasosyo ng BCDA sa FBDC. Sa puntong ito ay nagsimulang mas mapabilis ang urbanisasyon ng lugar at pinagtibay ang master plan nito para maging Bonifacio Global City, isang mataas na moderno at progresibong distrito sa puso ng Metro Manila. Ang pangalan ng Bonifacio Global City ay isang kombinasyon ng pag-alala sa pambansang bayani na si Andres Bonifacio at ang pangakong pananaw na maging isang global city o pandaigdigang sentro ng kabuhayan at pamumuhay. Ang pagpili ng pangalang ito ay hindi lamang simboliko, ito ay may lalim na konteksto. Si Andres Bonifacio ay simbolo ng pakikibaka para sa kalayaan at pagbabago. Sa paglipas ng panahon, ang pangalang Global City naging pangalan ng aspirasyon ng lugar upang maging global, hindi lamang sa pangalan kundi sa tibay ng pag-akit ng mga multinational corporations, negosyo at mga bagong biotech, fintech at creative industries. Ang pagtingin sa lugar bilang isang global downtown ay nagpapakita ng hangarin ng mga developer at ng pamahalaan na posisyonin ng Pilipinas bilang kompetitibong destinasyon sa rehiyon at mundo. Ang Bonifacio Global City ay matatagpuan sa loob ng Taguig City at isang bahagi ng dating Fort Bonifacio Military Reservation. Sa simula, ito ay isang malalaking strategic military site ngunit sa paglipas ng panahon ay naging isang distrito na sumasaklaw humigit kumulang 240 hectares
o halos 2.4 square kilometers. Ang mixed-use developments, mga gusaling tirahan, opisina, komersyal, kultura at mga pampublikong espasyo na magkakaugnay. Ang distrito ay nakapaloob sa makabagong grid-based na master plan kung saan ang mga malalawak na boulevard, mga parke, espasyo para sa sining at kultura, shopping area, mga corporate towers at mga high-end residential condominiums ay maayos na nakaayos upang lumikha ng balancing live-work-play environment. Isang konseptong urbanisadong disenyo na nagbibigay halaga sa lifestyle kasamang produktibidad. Ang lokasyon ng BGC ay napaka-strategic dahil ito ay malapit sa pangunahing mga lungsod ng Metro Manila kabilang ang Makati at Ortigas na konektado sa mga pangunahing daang tulad ng EDSA at C5. Ito rin ay lugar na may mataas na topografiya kaya karamihan sa lugar ay hindi gaanong binabaha kumpara sa ibang bahagi ng Metro Manila. Isang aspeto na nagbibigay dagdag na benepisyo sa mga residente at negosyante. Mula na maging aktibo ang development noong early 2000s, ang BGC ay unti-unting umusbong bilang isang powerhouse sa komersyo at pamumuhay. Maraming korporasyon, lokal at internasyonal ang lumipat ng kanilang opisina o regional na headquarters sa distrito dahil sa maayos na urban planning, modernong infrastruktura at accessibility. Ito ay nagbigay ng malaking kontribusyon sa ekonomiya hindi lamang ng Taguig kundi pati ng buong bansa dahil sa paglikha ng mga trabaho at paglago ng industriya ng serbisyo. Ang BGC naging tahanan ng maraming high-end residential projects gaya ng Esensa, Pacific Plaza Towers at iba pa, pati na rin ang mga mixed-use complexes na nag-aalok ng mataas na kalidad ng pamumuhay. Bukod pa rito, ang distrito ay nagbigay daan para sa pagunlad ng mga retail spaces tulad ng Market at Uptown Mall, mga lifestyle districts at mga lugar para sa sining at kultura. Ang mga parke, sculpture, installations at mga pampublikong lugar ay nagbibigay ng bagong karakter sa urban landscape ng Metro Manila. Isang komunidad na hindi lamang nakatuon sa trabaho kundi pati sa kalidad ng buhay at sining. Bagaman ang pagunlad ng BGC maraming positibong epekto, hindi rin ito nakaligtas sa mga kontrobersiya at issue. Isa sa pinakamahabang usapin ay ang boundary dispute sa pagitan ng Taguig City at Makati City. Ang Makati ay matagal nang nag-angkin ng bahagi ng BGC at ilang kalapit na barangay ay kabilang sa kanilang teritoryo. Samantalang ang Taguig ay nag-angkin na ang buong lugar ay tunay na bahagi ng kanilang syudad. Matapos ang dekada, mahabang pagtitiis at pag-apela, noong 2023 ay pinal na kinumpirma ng Supreme Court ng Taguig City ang may ganap na jurisdiksyon sa Fort Bonifacio. Kabilang ang BGC at mga barangay na dating inaangkin na Makati ay opisyal lang nailipat sa Taguig. Habang ang BGC tinuturing na isang aspirational na lugar upang manirahan at magtayo ng negosyo, ang mataas na presyo ng lupa at renta ng mga establishmento ay nagdulot ng usapin tungkol sa pagiging inclusive nito para sa mga karaniwang Pilipino. Ang mataas na cost of living sa BGC ay nagtulak sa ilan na magtanong kung tunay bang ang urban development ay para sa lahat o para lamang sa mas may kaya. Sa ilang online community at talakayan, may mga komentaryo na nagpapahayag ng pagbabago ng dating upscale image ng BGC dahil sa bagong demographics ng mga tao sa mga pampublikong lugar, pati na sa mga issue ng seguridad at crowding sa mga popular na spots. Ang BGC madalas din tinututulan dahil sa mga issue ng accessibility. Bagaman may mga BGC base sa tilang route, maraming commuter ang nagrereklamo tungkol sa limitadong transport options, lalo na para sa mga walang pribadong sasakyan o driver. Ito ay nagdulot ng mga diskusyon tungkol sa kung paano ba mapapaayos ang urban mobility sa loob ng distrito upang maging mas inclusive at commuter-friendly ang lugar. May mga ulat at diskusyon din sa mga online forums tungkol sa kalagayan ng mga sidewalks at iba pang mga infrastruktura na inakala ng ilan na hindi na sapat o hindi na naaabot ang inaasahang kalidad na inaasahan sa ganitong uri ng urban development. Sa kabila ng mga isyong ito, patuloy pa rin umunlad ang Bonifacio Global City at maraming plano para sa karagdagang ekspansyon, pagbabago at pagpapatibay ng urban ecosystem nito. Ang malawak na master plan ng FBDC ay patuloy na ina-adjust upang tugunan ng lumalaking pangailangan ng mga residente, manggagawa at turista. Ang pagtuon sa sustainability, transport innovation tulad ng posibilidad ng bus rapid transit at iba pang mga serbisyong pampubliko, pati ang pagdadagdag ng mga espasyo para sa komunidad at sining ay nagpapakita na ang BGC ay hindi lamang sentro ng negosyo kundi isang evolving community. Ang kasaysayan ng Bonifacio Global City ay isang magandang halimbawa ng kung paano maaaring muling pag-isahin ng isang makasaysayang lugar at gawing isang makabagong urbanong distrito na may malawak na kontribusyon sa pambansang kaunlaran. Mula sa pagiging Fort McKinley, isang kampo ng mga sundalo na ginawa ng mga tayuhan, hanggang sa Fort Bonifacio bilang sentro militar ng bansa, at sa huli ay Bonifacio Global City,
Isang progresibo, moderno at global na komunidad, ang pagbabago ng lugar ay salamin ng kolektibong pangarap ng mga Pilipino, ang lumago, umunlad at makipagsabayan sa global na ekonomiya habang pinagyayaman ang sariling identidad at kapaligiran. Ang BGC ay hindi lamang isang lugar, ito ay simbolo ng pag-asa, pagsisikap at pagsulong. Habang patuloy itong nagbabago at naharap sa mga hamon ng urbanisasyon, ang kasaysayan nito ay nagbibigay pa rin ng aral tungkol sa kahalagahan ng malinaw na plano, kolektibong bisyon at malawak na pakikilahok ng mamamayan sa paghubog ng mga puwang nabubuo sa ating pambansang kwento. Sa huli, ang BGC patuloy na isang lugar ay maaaring maging higit pa sa lupa at gusali. Ito ay magiging puso ng pagbabago, pagkakaisa at pananaw para sa mas maunlad na kinabukasan.